Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Pasuyong hinaplos ni Lena ang matipo ng balikat ni Willie at may pagnanasang tinitigan ng ama. Maganda ba ako, Itay? Tango lamang ang isinagot ni Mang Willie sa nangaakit na anak. Naaakit ka ba sa akin? Napapalunok na lang ng laway ang ama at pinaklakbay na rin ang mga palad nito sa maliit na bewang ni Lena. Dahan-dahang inilapit ni Lena ang labi sa ama para naman itong uhaw na sinibasib ng halik. Mainit, marubrob ang naging halikan ng dalawa. Nabubulagan na si Willie sa mga nangyayari. Dala ng matinding pagkauhaw sa kamunduhan ay wala na siyang pakialam kung ano man ang relasyon nila sa isa't isa. Samantalang si Lena, lunod na din sa pagnanasa. Ito ang hinahanap ng kanyang katawan, ang may nagpaparamdam ng kakaibang kiliti sa kaibuturan niya. Maingay na si Lena habang walang humpay sa pagpapasaya sa kanya si Mang Willie at ilang sandali lang ay naganap na ang pananabik nilang dalawa. Kapwa pagod nang narating nila ang rurok ng kasiyahan. Salamat, Lena, sa ipinaramdam mong kasiyahan sa akin. Wika ni Willie habang humihitit ng yosi. Salamat din. At naibigay mo ang hinahanap ng katawan ko. Baka mamaya niyan, manggulo na naman ang nanay mo, ha? May pagkaalinlangan na sabi nito. Hindi nga. Pinalayas niya nga ako. Napatingin si Willie sa anak. Oo nga. Kasi nahuli ba naman kami ng jowa niya? Ayun. Pinatakyas ako sa bahay niya. Ba't ba naman kasi pinatulan mo yun? Ewan ko ba, Tay? Parang kulang ang araw ko kung walang gagalaw sa akin. Sakit ko na to mula nung bata pa ako. Dati, pinapasaya ko lang ang sarili ko. Pero kalaunan, hindi na ako nasisihan eh. Gusto ko, masigit pa doon. May lungkot na wika ni Lena. Ako bang dahilan, anak? Dahil ba sa akin? Kaya ka nagkaganyan? May lungkot na tanong nito. Tangulang ang nasagot ni Lena. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Willie. Sorry, anak. Sorry. Hayaan mo at babawi ako. Ipapagamot kita. Tutuyon sa loob na wika ni Willie. Okay lang naman, Tay. Mahal ata ang pagpapagamot sa ganon eh. Pipigilan ko na lang hanggat kaya ko. Paano pag hindi mo na kayang pigilan? Andyan ka naman, hindi ba? At least, safe ako sa'yo. Natatuwang sagot ni Lena. Pero mali itong nangyayari sa atin. Mag-ama tayo. Hindi lang naman tayo ang ganito sa mundo'y, Tay. Marami pang katulad natin. At saka, gusto mo ba? Sa iba ko pa hanapin ang bagay na yon? Aba, syempre ayoko. Ayokong maibang gumagalaw sa'yo. Agarang sagot ni Willie. Yun naman pala eh. Di mag-enjoy na lang tayo. Basta itago na lang natin kung ano ang meron tayo. Para magkasama tayo ng matagal at walang mag-aalipusta sa atin. At tulad nga ng napagkasunduan ng mag-ama, normal silang kumikilos sa harap ng ibang tao. Pag sila lang naman, ay para silang mag-asawa. Hindi na rin sila ginulo ng nanay niya. Takot na magkita silang muli ng kinakasama nito. Naging maayos na din ang takbo ng buhay ni Willie. Hindi na to gaanong umiinom ng alak at iniwasan niya rin ang pagnanakaw. Pinilit niyang mamuhay ng maayos sa piling ng anak na si Lena. Samantalang si Lena, pag sumusumpong ang sakit, tinitiis niya ito na huwag magpaangkin sa iba. Hindi siya lumalabas ng bahay at pagdating ni Willie, para siyang uhaw na uhaw. Sisiba-sibi niya to ng mainit na halik.
Kahit pagod sa trabaho si Willie, buong puso niya itong pinagbibigyan dahil yun lang ang makapagpapatahimik sa nagiinit na katawan ng dalaga. Katulad ngayon, sobrang puno ng pagnanasa si Lena. Alam niyang pagod si Mang Willie sa maghapong trabaho, kaya siya na nagtrabaho para sa kanila. Para siyang diwata na nagsasaya habang pinagmamasdan siya ni Willie. Napakaganda ni Lena. Kahit sino ay maaakit dito. Kaya naman, kahit pagod, ay binibigay niya ang pangangailangan. Malakas na napahiyaw to matapos marating ang rurok ng kasiyahan. At dahil hindi pa nararating ni Willie ang kasiyahan, ay sa pagkakataong ito ay siya ang nagtatrabaho. Puno ng pagnanasang inangkin ng magandang dilag. Mula sa ikalawang pagkakataon ay mararating na naman ni Lena ang kasiyahan. Sabay nilang nilasap ang saya. Minsan, naging bisita nila ang boss ni Willie, si Foreman. Hanggat maaari sana ay ayaw tumanggap ng bisita ni Willie. Willie? Tawag nito. Siya namang paglabas ng bahay ni Lena. Natulala ang binatang Foreman nang makita si Lena. Ano pong kailangan nyo sa tatay ko? Tanong niya. Napapailing na sumagot si Foreman. May pagbibilin sana ako sa kanya. Mawawala kasi ako ng ilang araw. Siya lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Ganda bulol na sabi ni Foreman. Wala pa po ang tatay ko. Baka pauwi pa yun. Pwede ko ba siyang hintayin dito? Oo naman po. Maupo ka. Nasa teres sila ng mga oras na yon. Copy po. Alok ni Lena. Yes, please. Pero, hindi ba nakakahiya? Hindi naman po. Boss naman kayo ng tatay ko. Ako nga pala si Justin. Justin Rivera. Wika ng binata at inilahad ang palad sa magandang dalaga. Lena po. Sagot nito at tinabot ang palad ni Justin. Sa paglalapat ng kanilang palad, nakadama ng kuryente na dumaloy sa katawan ng dalaga. Bago yun sa kanya. Parang hindi pagnanasa ang nararamdaman niya ngayon. Kilig. Paano ba naman kasi? Ang gwapo ni Justin. Matipuno ang katawan. Ang taas ay 6-footer. Saan ka pa? Ano pang hahanapin mo? Justin? Yung kamay ko? May kilig na sabi ni Lena. Natatawang binitiwan naman ni Justin ang kamay nito. So sorry. Nahihiyang sagot nito na siya naman pagdating ni Willie. At sabay na patingin ng dalawa. Itay, hinahanap po kayo ni Justin. Magandang gabi po, Mang Willie. Kayo po talaga ang pakay ko. Kasi, maipagbibilin po ako. Maupo ka, Foreman. Nakilala mo na ba ang anak ko? Opo. At ang ganda po pala ng anak nyo. Iniwan ni Lena ang dalawa at nagtimpla ng kape. Magmula nun, naging madalas na ang pagpasyal ni Justin sa kanila. Mukhang napapadalas ang pasyal ni Foreman dito Puna ni Willie. Katatapos lang nila sa mainit na sandali. Paano tay kung magkagusto ko sa kanya? Lolokohin ka lang nun. Babaero yon. Ang daming chicks na nagpupunta doon sa site. Hinahanap siya. Tay, ayaw mo ba kung magkagusto kay Justin? Hindi mo ba nadinig yung sinabi ko? Sasaktan ka lang niya. Itay naman Pinapangunahan mo naman yung tao. Kilala mo ba siya ng lubusan? Hindi. Base sa nakikita ko sa site, ang mga sinasabi ko sa'yo, yun naman pala hindi mo siya totoong kilala. Lena, kilala kita. Huwag sanang pasaway.
Makinig ka sa akin. Lolokohin ka lang ni Foreman. Subukan ko lang, Tay. Pag tama ka, di babalik ako uli sa'yo. Buo na ang desisyon ni Lena na sumama kay Justin at walang nagawa si Willie kundi panoodin ang masasayang sandali ni Justin at Lena. Tuluyan nagsama ang dalawa. Akala ni Lena ay si Justin na ang para sa kanya, pero may pagkakataon na namimiss niya ang pagpapainit ni Willie sa kanya. Kaya naman, nang minsang napasyal ito sa kanila, ay hindi napigilan ng dalawa ang kanilang mga sabik na katawan. Agad naganap ang sandaling mainit. At dito, kitang-kita lahat ni Justin ang lahat. Diring-diri siya sa dalawa. Hindi makapaniwala na magagawa iyon ng mag-ama. Pinalayas niya si Lena sa bahay nila. Hawak kamay ang mag-ama na umalis sa bahay ni Justin. Ilang araw ang lumipas. Nalaman ni Lena na buntis siya. Nagsama silang muli ni Justin nang malaman nito na buntis siya. Subalit, hindi na pwedeng pumunta si Willie sa bahay nila. Bantay sarado si Lena. Hirap na hirap siya sa mga panahong umaatake ang sakit niya. Ang kahiligan niya sa kamunduhan. Hindi niya yun na ipagtapat kay Justin. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, ay tumakas ito at umuwi sa tatay niya. Sa pagkikita nila, agad naganap ang mainit na sandali. Lumipas ang panahon, isinilang niya ang isang baby na lalaki